pakpakan ang Dios sa makausapa. Makausapa may buntag ka natong tanan. Inang nalipay ko sa maranding nga grupo. Na-born again na. Amen. Inang salamat sa kadaugan sa dedication kag dayon salamat pud sa Ginoo tungod kay inang damo ang gatambong sa puasa kaysa nagatambong sa Thanksgiving. Palakpakan nato ng Ginoo. Salamat sa Dios. Still, ang congregational fasting continue siya sa mga tao nga nagapatunga diha sa Ginoo. And yes, of course, amo ni ang needs karon sang kalibutan. Ako nagto dili kay muingon ka nga gabay unta nga magbarato balik, but it is not. Ang needs sa kalibutan ang mga intercessors nga mga tao. Amo ning gikinahanglan karon sa kalibutan. So praise God. Once again, may buntag ka natong tanan, labi na sa mga bisita naton. Pasalamat ta sa Ginoo tungod kay sa mga sinimana sunod ato na Holy Week kag dayon mo celebrate sa aton seven sayings. Magatindog ta tanan once again kag dayon magapangamuyo ta sa Ginoo sa mga mensahe na pod nga ihatag sa aton sa Dios. Let us intune our hearts and minds sa pagpaminaw as we continue sa aton gitun-an about sa libro sa Joel. Kay magapiyong ta sa aton mata. O Dios nga gamhanan, right now, ari naman kami nagakilala, o Dios, nga imo kami gikaluyan. Thank you for such preservations and protection, bisan pa man sa favor naman nga imo gihatag. Salamat, Lord, sa mga bisita nga imo naman gipadala. Salamat, Lord, bisan pa man sa mga kaigsuuna namon nga padayon nga nagyango-ngo paagi sa pagpuasa kapag pangamuyo. Lord, ang uban sa ila kapoy kag walay tulog tungod kay nangamuyo sila. But still, amon o Lord, gihimo ang pagsimba tungod ang pinakaimportante nga butang, Lord, nga imo gipangita, amo o Dios ang pagpangita sa imong presensya. Gani, salamat sa sini naman nga Domingo, ang oportunidad nga wala namon o Dios na usikan. Magatuon kami sa imong pulong, ang imo kubos nga alagad gamita Ginoo, ang iyang baba gamita o Dios sa pagsulti sa imong kamatuoran, kag paghatag o Dios sa amon sing kalig-on labi na sa katapusan nga kapanahonan. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Let us continue to study about in the book of Joel. Ang Joel sa chapter 1, verses 1 pakadto sa verse 13. Let us continue sa aton topic as almost 3 Sundays nga gitun-an naton believers today living decline spiritually. Ang Joel chapter 1, verses 1 to 13, this is what the Word of God says. Basahon naton according pa sa state ni Joel. Amo ning gihambal niya. Kini ang mensahe nga gisulti sa Ginoo kang Joel nga anak ni Petuel. Verse 2. Pamatian ninyo kini kamong mga hamtong na. Ingon man kamong tanan nga nagpuyo sa Juda. May nahitabo na ba nga sama niini sa inyong panahon o sa panahon sa inyong katigulangan? Isugilon kini ngadto sa inyong mga anak aron isugilon usab nila kini sa ilang mga anak nga musugilon usab niini sa ilang mga kaliwat. Nagbanos-banos paghugpa sa mga tanom ang mga panon sa dulon, ang mga tanom nga salin sa mga dulon gihurot pagkaon sa mga lukton. Pagmatana og paghilak kamong mga palahubog. Dangoy-ngoy kamong mga palainom kay wala nay ubas nga himuong bino. Gihugpaan sa bagang panon sa dulon ang aton kayutaan. Gamhanan sila og dili maihap, hait sila ngipon sama sa leon.
Gihurot nila kaon ang aton kaparasan o gipamanitan ang mga kahoyng igira, busa nangaputi na ang mga sanga niini. Panghila kamo sama sa dalagang nagbangutan tungod sa namatay niyang pamanhunon. Wala na'y trigo o bino nga ikahalad dito sa templo, nagbangutan ang mga pare kay wala naman sila ihalad ngadto sa Ginoo. Nangupaw ang mga kaumahan, nangaupaw ang kaumahan og nagbangutan ang yuta kay nadaot man ang mga trigo, mikaging ang mga ubas ug nangalaya ang mga ulibo. Pagsubok kamong mga mag-uuma, paghilak kamong tig-atiman sa parasan, kay ang trigo, ang sibada ug ang tanang tanom nahurot og kadaot. Verse 12, patay na ang mga paras, nangalaya usab ang mga igira, ingon man ang mga granada, palmera, mansanas ug ang tanang kahoy sa kaumahan ug nawad ang kalipay ang katawan. Ang verse 13, which is ang key verse naton, kamong mga pari nga nag-alaga diha sa halaran sa Dios, pagsulob kamog sako ug panghila kamo, pangadto kamo sa templo ug pagbangutan dito sa tibok gabi, kay wala nay trigo o binong ikahalad ngadto sa inyong Dios. This is a part of intercessions. Hallelujah. May 5 ka specific nga mga tao nga gihatagan ni Propeta Joel sa mensahe nga gikan sa Dios. Kag ako nagtuo, lantawon naton kining 5 ka specific nga grupo sa mga tao nga gihisgutan niya sa sini nga passage. It is because importante kini nga masabtan naton. According pa sa gipadayag, labi na sa chapter 3 sa verse 13. Yes, ang 7 ka simbahan, it is almost 7 times nga giingnan pod sa Espiritu Santo nga kung may dalunggan kamo, pamati kamo. So Prophet Joel, this message was addressed specifically to the 5 individual people. Kag ako nagtuo, kita nga ari dire, singga na imo katapat, ari ka sa sini nga gitawag grupo. Amen. Lantawon naton ang gi-state sa sini nga passage. Number 1. Ingon pa sa sini nga gitawag pagtuon. The first message was addressed specifically to the old people. Amen. Kay kung lantawon naton ang verse 2, ingon pa dito sa Joel sa chapter 1, hear this, ye old men. Ang una, gi-address niya sa mga matured age, which is sa mga tao nga ara na sa kahamtong. Amen ba? Yes, of course. Kung lantawon naton sa sini nga passage, ini nga gitawag message, iya specific literally sa panahon ni Joel, dira sa mga tao nga ara na sa insakto nga pangidaron, which is talking about as immature age. But you know, sa biblical nga pagtuon, hindi ni kay nag-refer ni sa matured age, kundi nag-refer ni sa mga Kristohanon nga dugay na nga nag-alagat. Amen. Kaya abi mo lang, sa kingdom sa Christianity, tandaan naton, nagdagko ang aton edad, pero still we are immature in serving God. Ang aton gitun-an, believers today living decline spiritually. Nga ang unang nga mensahe gihatag dito sa mga matured age or something spiritually speaking, nga gihatag dito sa mga Kristohanon nga nauna sa pag-alagat. Mga Kristohanon ni nga dugay na nga nag-alagat sa Diyos. Yes, of course, kung lantawon naton dito sa Old Testament, labi na dito sa gitawag sa libro sa Ruth, katong pangasawo na ni Boaz si Naomi, si Ruth.
Kag dayon gipatawag niya si Naomi kag ang mga paryente. Kag ang iya gipatawag ang napulo ka mga tigulang. Kay ini manggod ang mga tigulang, taas na silag eksperyensya. Damo na sila sa may mga nakatunan sa kabuhi. Damo na sila sa may mga napaniiran sa kabuhi kag sa pangabuhi. Kag labaw sa tanan, kung ang usa ka tawo ara na sa hamto nga pangidaron, nagpasabot, magkalawom na nga magkalawom ang iya panabot. Kag amo ni ang punto ni Prophet Joel, ang una niya nga gihatagan og sumon ining mga Kristohanon nga dugay na sa pag-alagad. Amen. Lingi ang inyo tupad. May mga ari diri sa aton nga dugay na nag-alagad. Gisisina kon ang termino pa naton. Pero abi mo lang, ining nangaraan nas pag-alagad kung kaisa, amo po ni ang maghatag sa hindi maayo nga example. Ang mga karaan na nga nangalagad, amo po ni ang mag-leader sa hindi maayo nga exhibit. Ang mga tao nga nangaraan na sa pag-alagad, amo ni kung kaisa ang magpugas sa kaluya, ang magpugas sa hindi maayo nga exhibit, labi na sa mga nagsunod. Mabito na nga balikon na kon. Labi na kita nga mga Kristohanon nga naunas pag-alagad. Ipakita ginaton sa ila ang sinseridad sa pagsimba. Kay nga aman, kung nakita nila nga sinsiro ta nga nagadayig, sinsiro ta nga nagasimba, ini sila nga mga baguhan nga nagasulod, musiling sila sa ila kabuhi, sinsiro ang iyang pagsimba sa Diyos nga buhi. Pero kung imo gipakita sa ila nga ang imong pagsimba, dawala lang sa imo, nagpati na sila nga insakto ang imong gihimo. Amo na nga ang una nga challenge diri ni Propeta Joel, kita nga mga naunas pag-alagad. Amo na nga kita nga mga naunas pag-alagad, magtinadlong kita kay nga damo sa aton ang galantaw. Amen. Damo sa aton ang nagapaniid. Damo sa aton ang nagahatag sing dako nga igtalupangod kung giano naton pagdawat ang Dios kaglabaw sa tanan nangaraan natas pag-alagad. Amen ba? Ilang taon naton ang isa sa mga examples naton ang natabo dito sa 1 sa kapitulo 8. Sa diha nga gindala dito si Maria Magdalena sa kang Kristo Jesus. Basahon na to na. Ang John sa chapter 8, sugdo na to sa verse 1, pakadto sa verse 9. Unya, ang tanan na mauli, apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sa iyo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tao, og milingkod siya, og nanudlo kanila. Verse 3. Ang mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw og siya gipaatubang nila sa tanan. This is Mary Magdalene. Verse 4. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhan na nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moses nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay karon unsa may imong ikasulti. Ilag gihatagan si Kristo Jesus og pinakalawom nga gitawag tubag. Apan siling pa sa verse 6, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya apan mi tikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Verse 7, ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og bingon kanila, bisan kinsa kaninyo nga wala sing makasala, mo'y muuna pagbato kaniya. Verse 8, unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa. Nag-una ang mga sino. Sinong nauna? Amo ni usahay ang mag-ariya sa hindi maayo. Amo na nga si Prophet Joel, ang una nga summons niya, hindi ni kay nag-refer ni sa matured age, kundi nag-refer ni sa mga Kristohanon nga nauna na sa pag-alagad.
Amo gani na nga kita nga mga tao nga naunas pag-alagad as a kingdom of Christianity atong gihambal na kun sa inyo. Kinahanglan you must receive the spiritual sensitivity. Imo lang tawon ang tao nga ara sa imo surroundings. Hindi siya pagkabiga nga parehas na kamo kataason sa pag-alagad. Amen. Hindi siya pagkabiga nga parehas na kamo eksperyensya. Kinanglan may pagtuon ka. Ipakita sa iya ang maayo nga exhibit subong usa ka Kristohanon, subong Kristohanon nga dugay na nga nagalagad. Amen. Abi mo lang, si Chocardo, buhi pa to. Ako kaabot mangigusto. Kaya mo ni mga grupo nila ni Mama sa una. Sila si Chocardo, sila si Brad Francis. Amo ni sila. Abi mo lang si Chocardo, siling pa niya. 3 siya katuig, sige simba. Pero 3 po siya katuig, sige hubog. Yes. Ini nga mga tao, let us consider that, kaya nga ang mindset sini, hindi pa ni sold out sa Christianity. Amo na nga ang kabuhi sa isa ka Kristohanon, karon kita nga mga nauna. Kung 20 ka nakatuig, palahubog ka lang yapon. Ano man ang mayong exhibit? Wala. Di ba? Amo na nga ang pulong sa Dios, giklaro gyud diri. Ining gitawag na una sa pag-alagad, halungan niya ang iya kabuhi. Ang Tito sa Kapitulo 2, versikulo 1 nagambal. Ini para gidi sa mga tao nga para sa mga naguna. But you, Titus, you must teach right things that belongs properly to God's message. Till the older men, ingon pa diri, that they must roll themselves well. They must think seriously. They must always do what is proper. Amen. Kinanglan kahibalo ka sa right application sa plastado nga pamaagi. Amen. They must always do what is proper. Hinga na. Verse, siling tayo sa supay. They must continue to believe Christ strongly. They must love other people and they must continue to be patient and brave. Also, till the older women, what they must do? They must always do right and proper things as God's people should do. They must never say bad things about people. They must not be drunks. They must teach what is good. So then they can teach the young women what they must do. The young women must love their own husbands and their own children. The young women must always do what is proper. They must think clean thoughts and they must do good things. They must be a good housewives. Ilang taon na to sa Cebuano. Ingon pa diri, apan ikaw, kinanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Amo na ang amon responsibilidad nga mga pastors, nga mga leaders. Let us teach a good things, a good attitudes, a good examples. Amen? A good Christians, a good nga, ang gisgutan naton kagabi, makatabang ta sa simbahan. Amen. Kitang tanan mo ingon, makatabang ta sa simbahan. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma. Kay nga man, baliko na kon kalabanan sa mga tatay may pagkaputong. Oh. 'Di ba? Lingi lang mga tatay may pagkaputong na. Ayan. May pagkaputong. Inang may kinaiya nga daan ang mga lalaki nga hindi ni kabati sakit nga istorya. Amo na nga may pagkaputong. Ang sunod sa putong, maoy. Ayan. Ang pulong sa Dios nagtudlo sa aton. Amo bitaw na nga si Prophet Joel, kahibalo si Prophet Joel, nga ang summons ihatag una sa mga may mga edad.
Kaya abi mo lang, ining may mga edad, kinahanglan, matudluan sila sa proper nga gitawag kalihukan. Oo. Silang padre, tudluoy ang mga lalaking hamtong nga magkalma. Magmaugdang, magmalig-on, magmaligdong, kag magmalig-on sa ilang pagtuo, og paghigugma, og magmalahutayon sila. Amen. So ini giplastar gyud ni Paul sa aton tanan. Meaning magmaligdong ka. Ano ning magmaligdong? Dito sa English what we call as clear-minded. Kinahanglan ang insakto nga hunahuna ara kanunay sa imo. Amen. Kahibalo ka mag-approach, kahibalo ka magtudlo, kahibalo ka magbadlong with a proper times and way. Amen. Kung may mga nakita kang hindi insakto kag hindi maayo, ara ka nga mag-istorya kang magbadlong sa iya with a proper way. Amen. With a proper nga gitawag pagsultihanay. Nga hamtong ka nas pag-alagad. Kuha ninyo? Singanay mo katapad, hamtong ka nas pag-alagad. You must teach them with a proper way, with a correct way, nga inang mga tao nga aray sa aton palibot, taas ang ila expectation sa aton nga may itudlo ta sa ila nga maayo. Tandaan ninyo. May itudlo ta nga maayo. Amo na nga may expectation sila sa aton. Mabita nang usahay. Let's say, for example lang, sa trabaho na ton, bisan diin ta ibutang, basta gani Christian born again ka, ang expectation sa mga kaupod nimo, may matudlo sila. May matudlo ka sa ila. Amo nang ila expectation kay Christian born again ka. So meaning, ipakita sa ila ang insakto nga pamaagi sa pagsaway, sa pagtudlo, kaglabaw sa tanan, ang paghatag sila sa maayo nga exhibit. You must teach them with a proper way. Amo na nga si Paul nagambal para sa mga tao, para sa mga lalaki, nga mga hamtong na, kag para sa mga Kristohanon nga dugay na nga nagalagad. Hindi lang kay ang mga lalaki ang iya gisgutan diri ni Paul, labi na dito sa verse 3, tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Oh, mga babae na po. Grabe si Pablo kakumplito. Kinanglan dili sila manlibak. Oh. Kinanglan hindi sila mahimo maritis. Yan. Kagdayon, hindi sila maghubog-hubog. Amo na ang ambal ni Pablo. Abi mo lang, ang pulong sa Dios giklaro gyud niya. Kung ang babae mahubog, diin man napakadto. Oh. Bisan sin-o naman lang sining kabliton. Ang iya sini pananawan sa iya kainuman, daw si Dingdong Dantis na. Yan. Kay gablard na ang iyang mata. Tungod sa kubog, nagtuo siya nga, ang nakainom niya si Dingdong Dantis na. Diba? Amo na nga, mukablit na siya. Hindi gid maayo. Di ba? Kag ang pulong sa Dios klaro gyud kay nga siling padre kinahanglan nga maayo maoy ilang itudlo. Kay ang verse 4 nagambal diriya aron sa pagbansay sa batan-ong mga babae sa pagigugmas ilang mga bana ug kabataan. Meaning sa aton nga may mga edad kag sa aton nga mga naunas pag-alagad. Ining gihimo naton one way ni nga nakatudlo ka sa ila. Karon, sino pa man ang magpati sa aton kung ini ang gipakita naton hindi maayo? Why na may magtuo sa aton? Why na sa may magsalig sa aton?
Nadula ang exhibit sa imo kabuhi. Kag amo ning pinakasakit sa gihambal dito sa verse 5, siling pa dito sa verse 5, kung lang taon na ton, patudloy usab nila ang mga batanong babayi sa pagpugong sa ilang kaugalingon, og sa pagkinabuhi nga putli, maayong muatiman sa panimalay, og matinahuron sa ilang bana, sa ingon, walay makabiay-biay sa mensahe sa Diyos. Habi mo lang usahay, ang akong gikasuban, mabiay-biay ang Diyos tungod sa aton. Amo nang akong gikasuban. Way tagatudlo diri dautan, pero tungod sa imo na biay-biay ang Diyos. Amo nang kasagaran, hindi po naton kalikayan nga may mga tao sa palibot naton nga moingon, amo nang gitudlo sa inyong pastor? Hindi na kalikayan. Natural na siya kay nga nakita nila ang hindi maayo sa aton. Kuha ninyo? Di ba way takay-bati moingon, kanami sa gitudlo sa inyong pastor? Kung dili moingon, mao nang gitudlo sa inyong pastor? Amo na nga kita, let us be matured and think carefully. Gawas nga nag-matured na ang imong. Ikaduwa, kung nag-matured ka na sa pag-alagad, ipakita gyud ang maayong exhibit into a right way. Agud nga walay may makabiay-biay sa pulong sa Ginoo. Abi mo lang, ang Dios pirmi, amo ang mabiay-biay sa sini nga mga tao. Amo na nga careful. Ang itun-an naton, believers today living decline spiritually. Tinuod bitaw. There is no such thing as practicing righteousness inside in the kingdom of Christianity. Wala na. Pero kita, ang aton kabuhi, aton i-change ang directions, ang kabuhi nga diin, gikahimutan sa Ginoo. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Amo na nga silang padiri sa notes naton kung lang taon naton. The old people should notice because this message is new and different. They have not heard it before according pa ni Joel. Old people should be wiser than young people. Amen. Kadayon, old people should have a good examples and have learned from their lives on how to be a good teachers. Singanay mo katapad nga Kristohanon, maayo ka nga magtutudlo. Sabi mo lang, ang maayo nga magtutudlo, hindi lang kay sa wali, hindi lang kay sa sulti, ang maayo nga magtutudlo, nakita sa imo kinaiya kag binuhatan. Amen. You will teach people into a right conduct with a moral and a right attitude. So meaning, hindi lang kay sa pagpanulti, may matudlo ka sa tao kung nakita ang imong kabuhi, nga ara ka sa maayo nga gitawag kabuhi. Amo na nga ton paningkamutan. Diba? So maningkamot ta sa Dios, Lord, makita sa ako, na lang gitunan na ton kagabi, nga mangin blessing ka sa tao. Amen. Kung diin kay butang sa Dios, mangin blessing ka sa mga tao nga imong gikuupdang. Hindi kay mahimo kang kaparutan sa imong mga kauban. Hindi kay mahimo kang ulugtasan sa imong mga kauban. Kundi mangin blessings ka sa ila. Nakita sa imo ang insakto gyud nga pagkabuhi subong usa ka Kristiyano. Yes, we are not perfect, pero ang aton pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga matarong, paagi sa mga pagtudlo, amo nang makahatag og dako nga impact sa aton kabuhi. Amen. Kay nga ang Christianity nga tuod may ara nakita sa iya. Anong nakita sa iya? Ang pagkambyo sa kabuhi niya. Palapakan na ito ng Ginoo. So this first message was addressed to the old people. Ikaduwa, nga gihambal ni Prophet Joel, kulang taon na ton sa notes na ton. The praise or even in the days of your fathers, Joel wants the youth, ang mga batan-o na pod, to give attentions to the message. Amen. Kaya kung baliko na ito dito ang title sa chapter 2, in verse 7 kag 8, kung baliko na ito dito, ang ikaduwa nga gipanawagan diri, which is ang mga batanon. Ingon pa diri, kinanglan ikaw mismo mag-una kanila sa maayo nga buhat.
og sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. Dayon, gamita ang mga hustong pulo nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila ikasulting dautan batok kanimo. So meaning, ining mga batan-on nga nagsunod sa aton, ang Biblia nagahambal, ang ikaduwa nga challenge kag summons ni Joel para kini sa mga batan-on. Hindi lang kay nag-refer ni sa batan-on nga edad, kundi para sa mga Kristohanon nga bata pa sa pag-alakad. Amen. Amo pa ang pagsugod kag pagtikang sa pag-alakad. Siling pa fresh or even to the youth. Yes, this refer to the youth. Sa mga batanon. Kag ang mga batanon mismo gi-challenge ni Joel kay nga man sa aton karon panahon grabe kalunang ang mga batanon karon. Lantob lang influence sa mga batanon. Lantawa ang aton karon kalibutan. Because morally and spiritually decline. Amo nang sulti na kon, syado na kaguba ang kalibutan. Waay na nag-asoy sa gitawag insakto nga pamaagi according sa biblical nga principles. Amo nang ang pulong sa Dios nagtudlo baliko na kon. Yes, ang gistate dire ni Prophet Joel. Gusto niya nga ang mga batanon mismo magtalupangod sa sini nga mensahe. Hindi ta kay way pulos kamo nga mga batanon gamitunon kamo sa Ginoo. Bisan ining aton mga bisita, gamitunon kamo sa Dios. Hindi ninyo pag-usiki ang pagkabatanon. Hindi ninyo pag-usiki ang inyo kapanahunan. Just grab the opportunity. Dako pa ang inyo malambot. Amo na nga ang mensahe ni Joel, hindi lang kay sa mga tigulang, apil na sa mga batanon. Ini mga batanon, ang pulong sa Dios gihatag ni Prophet Joel sa ila kay ngaman. Kay balo si Joel nga ang batanon, lain ang iya nga focus kag attentions in terms kung sa pulong sa Dios ang isgutan. Kalabanan sa batanon, unstable ang una-una. Lantaw lang batanon, dogalantaw lang na diri sa akon, pero ang una-una sina, wala diri. Gaambak-ambak ang una-una sina. Ang una-una sina, didto pa ni sa iya nga gitawag gadget kung sino ang nag-call sa iya, kinsa ang nag-message sa iya. Lain ang atensyon sa batanon. Lain ang focus ang batanon. Lain ang gitawag ang iya concentrations. Amo na nga ang mga batanon, giapil diri ni Joel sa pagpanawagan, kamo nga mga batanon, paminawa ninyo ang pulong sa Diyos. Paminawa ninyo. Mabitan na nga baliko na kon, sa sini nga panahon, hindi ka nakakita karon nga mga batanon nangandoy nga mag-eskwela, pastor. Okay na. Di ka nakabati. Mga yabatanon karon ang gipanguwa, engineer, doktor, maestro, pero way kakabati nga may nag-eskwela, pastor. Amen. Ini ka-graduate, magpahimo ta o gitawag, tarpulin, muni congratulations, muni, pero kung nagpastor, way gi tarpulin. Di ba? Laini karon nga panahon. Lain. Waay na sang pagkabatanon nga may handom sa pagkamatarong. Mabitaw ng istorya-istorya kami gabi karon ang mga honor roll para sa akon daw hindi ni precious sa amon panahon. Inaman nagsiling nga honor, ako hindi ko. Hindi na ko karon believe sa mga nakakuwag honor. Kaya nga, ang kingdom karon sa mga estudyante, spelling gani, hindi kabalo. Oh. Ang spelling, ang comprehension. Pero, mga butang nga hindi maayo, shadow katanda kayo. Oh. Amo ni mga batanon, shadow ka alam. Swito sa silpon. Oh. Grabe ang kaalam. Walang tao lang. Ang pag-umangko ni Gingging atong apo niya, hindi kay balo magbasa, hindi kay balo magsulat, pero swito sa silpon. Ambot giano. Pero pabasahon, di ka mao. Pero sa silpon, swito. Amon ang batanon kar. Kag ang Bible nagambal, even children and children who are not yet born
So meaning, ining mga gikugos, ining mga kabataan naton from A hangtod sa D, may ara na sila ministry. Amo na ang akong burden, amo nang missions nakon, amo na ang akong kabugatan. Siguro kung nasabtan lang ninyo nga hindi ko gustong ang kabataan naton sundo naton ang iban nga simbahan nga ang mga kabataan gipabay-an lang, magsige lang dagandagan, magsige lang dagandagan, hangtod nga managko sila, mayang people sila sa simbahan, amo ra gyapon nang ilahimon, magsige dagandagan, magsige dagandagan. Magsige pangihi bisan way ihi. Amo na nga ang akon burden nga ang training ground nila mag-start as children. Amo na nga ang akon gid purpose nga butangan sila groom. Tangan sila groom. At least mapukusan sila. Lantaw lang bala ninyo, ako nagliili ko dito, kaluoy sa mga bata ninyo nga way lingkuranan. Oh, tilawin ninyo lili. Oh, maluoy ka. Ang akong burden nga ini sila hindi ni ma-reject. Hindi ni sila ma-reject, kundi hatagan sila gluna. Kaari sila sa Bible, even children and children who are not yet born. Meaning, way pa sila na tao, may ipahimo na ang Diyos sa ila. Amen? Amo na nga talupang doon naton kini nga gitawag burden nga ang aton kabataan amo ni ang magsunod sa aton. Mintras may opportunity patahimuon nato ni. Lantaw lang, sa namati ko gina sa mga gitawag Sunday school teachers nga nagtudlo sila mga kabataan na kasiling ko, amo ni ang plano sa Diyos. Palakpakan na ito na gina. Tistingin ninyo, isagol ng inyong mga bata kung makakonsentrate ka mo. Dili. Di ka mo kakonsentrate. Pero kung ilain sila, isipirit sila, may magtudlo sa ila, may magpahibalo sa ila, mabito na nga ang akong tuyo in every Friday sa prayer meeting, ang mga Sunday school teachers, i-gathered nila ang mga kabataan kadayon, tudluan sila sa prayer meeting, at least ang starting point nila, gagmay pa sila, kahibalo na sila mag-prayer meeting. Oh. Amo nang usa sa mga burden akon. At least, kung managko na sila, may nakatunan na sila. Nakuha ninyo? Malisod ang batanon nga hindi matraining. Malisod. Lantawan ninyo, 8 anyos pa lang, kay balo na manunggab. 10 anyos, kahibalo na siya mangrip. Amo ning kalibutan karon. Amo na nga si Joel, kahibalo siya kung ano ang dagan sa panahon. Kay ang Joel, this is a prophetic verse ni Joel para ni sa aton katapusan. Kay balikon akon, ining gisulti ni Joel, yes, parte ni sa aton panahon karon. Kay nga, ang pinaka-context gud sini nga gitawag topic, ang gutom. Kung basahon nimo, ang pinaka-main context gud sa sini nga gitawag passage ang gutom. Lantaw lang nahurot na ang ilang nga gitawag bino, wala nay palmera, wala nay mansanas, way na tanan. Kag siling pa sa Bible, way na kalipay. Sa inyo, lantaw lang mga taong imo masugatan, way na kalipay. Nga cut off na ang gitawag masiling naton ang maayo nga resources. Amo ning context diri. Amo gani na nga ang aton topic, it is Christianity today, living decline spiritually. Kay nga man, ang mga Kristohano nag-upod sa kinaiya sa hindi Kristohano. Nagsabay sila. But this time, nanawagan si Joel. Una, ang mga matured sa edad. Ikadua, ang mga batanon. Dayon, ang mga kabataan. Which is ang children. Kinanglan muupod sila. Amo nang ang mga children naton, giyatagan naton sila time sa fasting and prayer. Kina at least, ma-exercise po nilang pangamuyo kapag puwasa.
Anong gihambal sa Romans 15 sa verse 4? Siling padre. Kay ang tanan na hisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo ka nato, aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailop ug kadasig nga gihatag ka nato sa kasulatan. Amo ni ang purpose nga ang Ginoo nagpadala siya mga mensahe. Singa na ang imo katapad, ang mensahe sa Dios para sa imo. Nagpadala siya mensahe. Amen. Kadayon, ang ikatatlo nga grupo nga gipadad-an og summons ni Joel, it is talking about address to the drunkard sa mga palahubog. It is not refer by means literal to the drunkard, kundi ang iya sinibuot ipasabot life dissipations. Inang kabuhi nga pinatuyang. Inabanggi state dito sa Maghuhukom Kapitulo 21-25, naghambal dire, walay hari sa Israel ni adtong panahon na ang tagsa-tagsa nagbuhat sumala sa ilang gusto. Latob lang tao, abi mo lang, kasiling ko, amo na ni kamahal, pero damo gyapon hubog. To na, damo gyapon hubog. Meaning, kamo lang gakurit sa kamahal, pero ang palahubog, wala way kakabatis palahubog nga nagreklamo ang isang presyo sa birula. Kabati ka mo nga nagreklamo. Ang reklamo, mga driver man lang. Pero ang palahubog, wala damo gyapon hubog. Lantawa, pila kakahon karon ang nagsulod sa bantayan kay Holy Week. Atong pagbautismo namon, sa gitawag sa Martos nga grupo kag sa Undong. Ang barge diha nagdungka sa amon gibautismohan, isa ka gitawag barge, isa ka barge nga mga beer. Abi mo lang adtong gisupply pang Holy Week na kuno to. Laliman kasi nausa ka barge nga beer. Grabe. Isa ka barge. Para lang kuno sa Holy Week. Kasiling ko, grabing tagabantayan. Grabe. Amo to nga sila si Pastor JC, nikari sila sa bantayan, kay ato sila mga ngilngig to nga mga palahubog. Ilagi kuno tistingan ang tagabantayan kung diin kutob ang ila pagkapalahubog. Pagdunggo kuno sa pantalan, dira dayon sila tong sa una ganina, sa trin-trin. Abi mo lang, ang nagpatumba sila, ang mga babae lang. Mga babae. Way sila kahibalos tagabantayan, nga ang mga tagabantayan, ang tuba gihimo bibiron. Tagabantayan. Gihimo bibiron ang tuba. Tinoon na. Si Judge lang, abi mo lang sa pagkatao kuno sa iyang manghod, tagtatlo kagalon nga tuba ang ginapalit sa iyang iloy. Hindi kay masiling inumon, kundi konsumo sa iyang manghod. Paghilak sa manghod, butangan naman ang bibiron, ipasupsop. Kadali lang kuno matulugan. Kadali lang matulog. Di matulog kay nahubog naman. Pero si Joel, upod sa mensahe sa Dios, sincero siya. Ang punto dire nga, panghilak na kamo. Panghilak na kamo. Kaya abi mo lang, kung ikaw nga palahubog, dili nimo usbon ang imo kabuhi, ang imo pamilya, amo pirmeng maghilak. Nga katapusan, way iban nga may magsagod sa imo kung magmasakit ka na. Ang imo pamilya. Ano ang teorya naton? Ang pag-inom, makapatambok. Amo na nga ton, di ba? Makapatambok. Muna mainom ta kay patambok ni. Ikadua, ang pag-inom, tambal sa gitawag sa anemic. Nga na. Perti ka na mo rason.
Dayon, ikatatlo, ang pag-inom, tambal sa kalaay. Oo. Kag dayon, gihimo nga gitawag vitamins. Pero way gilantaw ano ang epekto sini. Ang pinakanubo nga epekto, cirrhosis of the liver. Matingala ka na lang nga nagburot ng imutian, kag dayon nagluspad ka na, kag dayon ang iya dayon asawa or either ang iya ginikanan kag parenti mo ingon, uy ipamiri ko na kay gihiwita na. Gihiwitan. Ikadto sa doktor, di mo tuo kay gibarang. Amo ng problema. Ang pulong sa Dios ang naghambala dili ko. Amo na ni nga panahon nga undangon na nato ni. Kay ini galing paghubog-hubog, it is a sign nga ang tao way Diyos. Ito na. Patuyang ni nga kabuhi mo. Way ta nagpugong sa inyo, pero kung makasabot ka na parte sa pag-alagad, ang Dios amo ng imuhari, kung ang Dios amo ang imuhari, makabatsyag ka na sa mga butang hindi maluyagan sa Ginoo. Sa mga butang nga iyang gikayugtan. Ikaw mismo makabatyag ka na nga hindi ni amo ang gipakita sa Dios sa imo. Kabuhi ni nga mapatuyangon. Amen. Kay ang tadlong nga kabuhi ni nga nag-alagad sa Diyos. Ang tiyo ko nun nila ni Blas, namatay nga may tanduay pa sa bulsa. May tanduay. Usa ka lapad. Natumba, may ari pa diri usa ka lapad. Ingan. Berti. Pagkatumba, abi mo lang, gitabang, gikuhaan ay ang lapad. Berti ang panahon. Amo ng panawagan ni Joel. Ini sa Holy Week. Berti kadamo ni hubog. Amo gani na nga halong kamobisan sa pagbiyahe ninyo. Kaya nga, ini nga gitawag days, this is not God's day. Iya ni sa panulay nga adlaw. Kaya nga, hindi na iya sa Diyos kalihukan, halong kamo. Diri na magyaga-yaga o something, mugara ang mga palahubog. Diri sa kang Joel, nanawagan siya. Pangilak na kamo nga mga palahubog, kaya mo na ning panahon nga, mabalik ta sa Ginoo. Amen? Amo bito nang abi mo lang, gialaw ni sa Dios nga magmahal para ang tao makabatyag. Gialaw ni niya. Para kabatyag. Galing kay lantaw bla. Siling pa nito, Diyo, only frog can drink water. Ang paka lang kuno ang gainom tubig. Gabi. Nga na. Siling si Diyo sa una, Noy, ang pag-inom sa tuba, di ba, parte sa pagubog-ubog, sala. Siling si Diyo, Yan, Noy, kung ang tuba, ibutang na kon sa rapper kag iparip, hindi naman na tuba, kuko Diyos naman na. Hindi na buhay naman na akong giinom, gisup-sup ko naman na. Kuko Diyos na. Ay, grabe ito, studio. Yan na. Lagwalis, brother Tam, parte sa sugal. Parte sa manok. Wali niya. Bayag isa siya kamot. Brother Tam, excuse. Silang siya, sayop ka. Hindi tanan naghupot o ginigtan, panugal. Ako naghupot ko ginigtan para relo. Pag tukturaok, may balaan na ako yung alas 3 na. Galingo-lingo ang Amerikano siya. Amo nang ang tao basta gusto niya, di gay mapunggan. Di ba? Gabi. Pero si Joel, sincero siya, siling siya, panghilak na kamo. Dayon ang ikaapat nga mensahe.
Siling pa diri si kapat. Joel wants to agriculturists or economists to contemplate why bad things are happen. Yan nagipanawagan eh. Kay wala na. Nanto abla, damo mga maalam sa aton. Sa aton pang gobyerno, damo nanubra na ganang iban. Mga ulo abogado, pero natagan bala solusyon ang problema sa ekonomiya? Wala. Wala eh. Subong sila. Why? May gisugid-sugid nga may oil sa Palawan nga kuhaon. Diin man. Nga hindi ni mahatagan solusyon. Ang makahatag sini ara sa kingdom sa Kristohanon. Kung magbuylog ang Kristohanon sa pagluhod sa Ginoo kag pagpakiluoy sa Ginoo, pagpuasa sa Ginoo, ini nga problema masulbad ni. Kay ang solusyon waay naghalin sa sini nga mga tao. Amo bitaw na nga ang ikalima, diin ni gi-address ni Joel. Siling pa diriya, but now prophet Joel turns his message to the special people of God who being served in the altars of God. Diin niya katapusan gi-address para sa aton. Amen. Para sa aton nga mga nag-alagad, which is in the kingdom of Christianity. Anong gihambal diri sa verse 13 kung lang taon na balik, kamong mga pari nga nag-alaga diha sa laran sa Dios. Amen. Pagsulob kamog sako ug panghila kamo. Meaning, amo na ning panahon nga ang Dios na nawagan sa aton. Kaya nga, ang whole context sa sini nga passage is, ang gutom ara na. Wala na sing kalinaw, way na sang kalipay. Kag ini nga panahon karon nagapasulod na ang gitawag ang famine. Baliko na kung hindi mag-intervenir ang Ginoo sa sining nga huganda, it will turn sa pinakalapuyot pagayod nga gubat. Kaya nga, 15 ang gindiman ni Trump nga kinanglan tumanon sang Iran. Sa negosasyon nila, amo ni ang 15 ka mga item nga gipangayo ni Trump. Ang una dito, nga mustap na ang Iran paghimo sa gitawag sa nuklear. Pero siling pa sa bag-o nga leader nga nagbulos, hindi mahimo ni. Amo na nga kung hindi ni interbiniran sa Ginoo, may ultimatum nga gihatag si Trump. Ang mga Marines dito adto na nagahulat na sa mando kung sulungo na ang Iran. Kag musamot kalala ang crisis ini. Musamot kalala. Mulawom ang crisis ini. Just imagine that. Lantawa, amo nang sulti na kon, just in case kung mutatak na ang kurudo tag 200 ang litro, sino pa man ang managat? Malisod na sa mga mananagat. Hindi po pwede nga musiling ka, managat ta, bisan way makina, hala, pagbugsay. Oh. Amo na ang problema karon. Meaning, may crisis nga magpalawom nga crisis. Kaya nga, ining negosasyon kung hindi ni interbiniran, motor ni sa pinakalapuyot pagyud nga hitabo. Kaya nga aman, gibarugan sang Iranian people nga ang gisugdan tapuson yun. Kaya nga na, malisod na ni nga kahintang. Amo na nga, ang solusyon, hindi sa sining duwa ka nasod nga nagnegosyate, ang solusyon ari sa aton. Nga kung ang Kristohanon, magluhod lang sa Diyos. Mga muyo lang. Amo na nga ako, pasalamat ko kay nga damo ang nagatambong sa fasting kaysa Thanksgiving. Kung muluhod lang, kung manawag lang sa Ginoo, ang Diyos may solusyon siya. Pakpaka na ito na Ginoo. Ang Bible nagambal, because in the Old Testament, ang pare, ano ang ministry niya? The priest, kung lang taon na ito na, ang mga pare, according pa sa notes na ito. The prophet now directs his message to the priest
and intimates that the calamity which had been fallen their nations had a deep moral significance to which they should give earnest heed and which should awaken them to immediate activity. Amo na ni nga panahon nga ang mga Kristohanon mulihok na. Ang iya address which is sa press, kay baliko na kon sa daan nga tipan. Ang gigamit sa Dios ang mga pari. Kuha ninyo? Pero, ini sila may mga pamilya. Kinahanglan, kung pare ka sa Old Testament, may asawa ka. Kuha ninyo? Kay nga man, kahibalo ang Diyos, ang iya palang hambal daan sa Genesis, it is not good for a man to be alone. Gidisenyo ang tao nga may paris yun siya. Kuha ninyo? Meaning, hindi niya pagpugson kung wala siya sanggip sa silibasi. It is not good for a man to be alone. Ang gilikayan diri sa Dios ang paghimo sa mga malaway nga mga butang nga hindi bagay himuon. Amen. Amo na nga hindi man sa pagpaglibak. Nag-Bible study kami sa una kay Manong Agu, dugay nga Bible study. Ang iyang asawa, sekretarya sa simbahan. Iya kuno dayon gipaundang insigida iya asawa kaysa nag-inom na sila sang pare. Damo na kuno sila may nainom. Kaya ang nambiruan nga mga palahubog sila mo. Inom. Nagambal dayon kuno. Go. Ay lang pagpanugid. Abi mo lang ini akong pagkapari. Gikan ni sa ulo hangtod sa pusod. Ang ubos di na ni pare. Abi mo lang pagkabati ko no niya, yadayon ay na diha. Seryoso to. Tinuod na. Alang taon na ton ang Malakay chapter 1 verse 6 siling padre. Ingon pas Malakay. Ang Ginoo nga labing gamahanan miingon sa mga pare. Ang mga anak nagtahod sa iyang amahan, ang ulipo nagtahod sa iyang agalon, ako inyong amahan, apan nga nung wala man ako ninyo tahura. It refers ni sa mga pres. Dayon, ang chapter 2, sa verse 7 kag 8, sa Malakay gyapon, amo ning gihambal niya. Katungdanan sa mga pare, ang pagtudlo sa matuod nga kaalam. Amo ni ang ila ministry sa Old Testament. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam. Mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawan magpakigsayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sang Ginoo nga labing gamanan. Meaning sinugo gini sila during the time sa dispensations of the Old Testament. Apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamaturan. Ang gitudlo ninyo, nagtukbod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat sa sayop. Amen? Amo nagtukmod sa kadaghanan. Siling padre, gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat, uban kaninyo. Amo nang gitun-an naton nga nanawagan si Joel diri nga because believers they are what living decline spiritually. Sa time ni Joel, grabe ang pagliso sa iyang mga katawan. And the history repeat itself. Amo gihapon ni. Di nag-start ang pagliso, hindi sa gawas nagsugod sa sulod. Laliman ka, what is the ministry of this praise? Ang ilang ministry sini, abi mo lang sila ang gapatunga between sa Diyos kag sa tao. Silang padre, the ministry of praise, he stand on behalf between God and the people. He ministering from God to people, from people to God. Sila ang gapatunga. Sila ang ginagamit sa Dios. Sila ang himuon sa Dios nga instrumento. Agud kini nga mga tao makapalapit sa Dios. Agod nga ang mga tao makaduol diha sa Ginoo, sila ang gigamit. Pero they are what living spiritually decline. Nga, ipaklik na ton sa kang chubby boy, ang 1 Timothy sa chapter 4 sa verse 1. Grabe ang pagliso. Hindi lang kay sa kingdom sa sining mga time, labi na sa aton karon panahon. Ang espiritu klaro nga nag-ingon.
nga sa umaabot nga panahon, sa ato ni panahon, sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Diin gikan nga mga pagtulunan, gikan sa mga yawa nga pagtulunan, nagikan kini mga pagtulunan na sa limbong sa mga taong bakakon, og ang ilang konsensya dili na mobati nga daw gipasuan sa binagang putaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Amo ni ang problema na. Sino man ang nagtudlo sini? May tani kon ang tanan nga nag-eskwela kung giyunok na lang. Kakuang kamo sang yunok, amo bitaw na nga ang mga reyna kag queen sa isang una, ang mga nagadumala sa ilang mga dagko nga mga lalaki, mga masul grabe gyud. Amo ni nag-atiman sa mga queen kag sa mga gitawag reyna. Pero way na sila gabatsyag nga ina nga mga tao gikapuna na. Gikwaan na silang itlog. Kay kon si Bradhinyo na tao na sa ito nga panahon, kapunon po ni siya. Ingano. Ti, ang Bible nagambal, klaro kayo. Nagtudlo nga sayop ang pagminyo. Meaning, time goes by, naliso ang kamatuoran. Amo nang hambal na kon sa inyo, bisan pa man sa mga baguhan, hindi gig kamo magpati nga ang tao maghambal nga nagbalhin kamo. Hindi ang aton tubag, nagpauli kami sa insakto. Kay kita ang nagbalhin. Sa way pa nato nakilala si Kristo Jesus, kita ang nagbalhin, kita ang nagpalayo. Pero karon sa nadawat na naton si Kristo Jesus, nagbalik na ta sa insakto. Amen? Amo nagklaro diya. Amo bitaw na nga ang Ginoo, human siya namatay. Mikayab siya dito sa langit. Naglingkod sa tuo nga kamot sa Dios and making intercessions for us. Kag ang Bible naghambal, Jesus Christ now, He stand as being high priest. Lantaw na to ang Hebreo Kapitulo 4, 14 pakadto sa 16. Just ponder these words kay nga man, ang Dios naton may ara siya buot ipasabot sa aton. Anong gihambal dito sa Hebreo Kapitulo 4, sa versikulo 14 pakadto sa 16. Busa, ligunon ta ang aton pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari. Nga halang doon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus. Sino ang aton pare? Si Jesus. Amo na nga may mga tao moingon, "Way man kamo pare, dili tinuod, may pare ta." Galing kay ang pare naton, way diri sa yuta. Ang pare naton, way po dito sa Batikan, ang pare naton adto sa langit. Si Jesus. Amo na nga ang problema, dili tanan pare palangit. Sureball kamong ang tanan pare palangit? Dili oy. Parehas na sa aton makasasala. Kung mangita ka man lang nga may kasiguruhan nga pare, si Jesus na lang doula, adto na siya nga daan sa langit. Amo nang ako isulti sa inyo. Nga mangita ka pa man sa way klaro. Ari na klaro. Di silang padre, siya si Jesus, ang anak sa Diyos. Amo ganin nga pag-abot sa dispensations of grace sa fivefold ministry nga gihatag ni Kristo Jesus didto sa Efeso Kapitulo 4 sa versikulo 11, waay na niya ni gihisgutan, waay na nga gi-change ni Kristo Jesus ang dispensational nga leadership diha sa simbahan. Siya na ang nagbarog nga high priest mo. Anong gihambal sa Efeso Kapitulo 4 sa versikulo 11? May ara na siya, klaro nga specific nga gihatag niya sa simbahan. Amo ning hambal. Ang mga gasa niya, mao nga ang uban, gihimo nga mga apostoles, ang uban mga propita, ang uban mga tigsangyaw sa maing balita, ang uban mga pastor,
ug mga magtutudlo. Hindi ka nakabasa nga may pari pa nga gisgutan si Kristo Jesus. Nga iya to gitapos ang dispensation sa kay nga ang Biblia nagambal ang Dios kahibalo. Kung mobalik na dito sa Malakay Kapitulo 2, versikulo 7, pagkatos 8, anong gihambal dito? Gitapos na ni tanan sa Ginoo. Apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamaturan. Ang gitudlo ninyo, nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat sa sayop. Tinuon na. Lantob la. Abi mo lang si Chunonoy nga minister nga akong tiyo, gigiklaro gyud niya ang iya bisprin nga pare dito sa Toledo. Sila siya dre. Ari magidre sa Bible ang tinuod re. Nga nung wala man naton gitudlo sa tao ang gisulti sa Biblia. Nabasahan magyud na akong dre. Nga naagyod. Nga di ta magsimba. Muluhod. Sa gisulti sa iya, sang pare, Noy, kung gusto ka mabuhi, hilom na lang. Amon ni ang tuod. Kung gusto ka mabuhi. Amon na ang tuod. Amon na nga, there what decline spiritually. Amon na nga kita nga mga Kristohanon. Sa tagsa kapagliso sa sulod sa simbahan, may kalamidad nga nagakatabo. Kag ini nga kalamidad, hindi naton basulon si Trump kag ang Iran, ang basulon naton kita nga nakasabot sa kamaturan. Tinuod na. Sa magatindog ta diha sa presensya sa Ginoo. Anong gihambal dito sa Isaiah? Kulang tao na to ang Isaiah. Verse 7 to 10. Bisan ang ilang mga pari o mga propita, ng tawa lang, sinugali ni nga mga palahubog, bisan ang ilang mga pari o mga propita, nagsusapinday sa kahubog. Nagsusapinday sa kahubog, kay nakainon man og isog nga bino. Og wala na sila'y maayong paghukom. Dayon, siling padre. Dili na makasabot ang propita sa mga pananawon nga gipakita sa Dios kanila. Ang mga pari wala na'y maayong paghukom sa mga kaso nga ilang gihusay. Dayon, nag-iyanang sa sinuka ang lamisa o walay dapit nga walay mahugaw. Ingana. Nagmulo bahing kanako ang katawan ug mingon, kinsa may gitudluan ni anang propitaha. Kinsa may nagkinanglan sa iyang mensahe. Mayo lamang kanang mensahiya sa mga bata nga bag-o pang malutas. Balik-balik ang ilang tinudluan. O kuti-kutihan kaayo sila. Ako dugay na ko diri ha. Gapista man diha. Akong ginamatandaan. Kung ano ang sugod, amo gihapon nakatap. Pagsunod tuig, amo gihapon. Balik-balik lang na. Balik-balik lang na. Ang ilang nga mga pagmisa, balik-balik lang na. Oh, bisan, ini, sako magid ang misahe sini, balik-balik lang gihapon na siya. Balik-balik. Amo na nga, kita, ang aton gipangita, ang lawom na nga tinudluan. Amen. Amo nang ang Ginoo nanawagan siya sa aton. Kay balo ang Dios nga ang aton karon panahon we have already declined spiritually. According pa sa Jeremiah, nag-ingon ang Ginoo, dautan ang mga propita o mga pari. Nakita ko sila nga nagbuhat og dautan bisan sa sulod sa templo. Amen. Way na masiling naton balaan kag dili balaan. Amen. May usa ta ka amigo nga may nauyab sa sanguna. Yatani kuno hagkan ang iyang uyab diha sa pulpit. May gani kuno kay nangilat. Way madayon. Ingan. Kay nangilat. Kay kun kuno nangilat, makilatan ang iyang uyab.
amo ng problema. Naghimo sa sulod sa templo. Kag amo ng butang nga gihambal sa Dios. There is no such thing as secret things within mismo sa sulod. Amo na nga siling pa sa aton nga notes kung lang taon na ton sa sini nga passage. He had called the old man, which is the wise, the knowledgeable, the youth, the mother, the children, and even the child of your home. He had called the drunkards from their slumber. He had called the farmer, but this group of people could do nothing to avert or help the immediate dangers, nor to receive the fallen situations of their land. Hindi ni makatabang. Why ni may mahimo nga mga tao? Amen. Why ni may mahimo? The Bible says, he had made known to the husbandman, he extend of what they lost, because within this passage, many are lost. Amen. Perti kadamo sa natula. Just imagine, kung imo basahon, amo po ni ang sa aton kapanahonan. Amen. There are many losses within this passage, or being cut off. Amen. Nga, kung taon na ton, they lost their crops, harvest, productivity, lost their supply, lost their comforts, especially to their own happiness. Pero abi mo lang ang Biblia nagambal. Grabe ang Ginoo. Ang Isaiah chapter 3 verse 1 sa English, kung basahon na ton, I will show you what the Lord of all His angels will do. He will remove from Jerusalem and Judah everything that helps them. He will take away everything that supplies their food and their waters. Initanan iyagyapon ni sa Ginoo. Amen. Hindi ni pamuhat sa nagubat. Everything, it is God's purpose. Ano nga bal sa Bisaya? Tanawa kung unsaon sa Ginoo ang Ginoo nga labing gamanan, pagkuha gikan sa Jerusalem ug Juda ang tanan gisaligan sa katawan, lakip ang ilang pagkaon ug tubig. Waon yun sa Dios. Ang resources, waon niya. Agod nga ang tao makapanawag sa Ginoo. Kaya mintras may source pa ang tao, hindi manawag sa Diyos. Walang tabla ninyong tao. Amore gyapon. Suri kamos bantayan. Kabatsyag bala ang mga tao bantayan sa crisis? Wala. Suroy kamo sa mga mall. Puno gyapon ang mga mall. Pero kung kuhaon na sa Dios ang tanan, diri na makasiling ang tao nga ang Dios ang iyang gikinahanglan. Amo na nga nanawagan ang Dios sa aton. Amen. Amo na nga ini nga notes, let us ponder this within this verse 13. Siling padiri sa notes naton. This crisis starts from the inside. The kingdom who being served in the altars of God, which is the believers. So Prophet Joel wants to the people of God to wake up and to repent, to repent, to repent, because there is something as amazing and stop in the church. May nawala na. Siguro, parehas po dito sa Revelation, sa simbahan sa Epeso. Base may nadula. Ano ang nadula dito sa Ephesian Church? Sila yung pa sa Diyos, I know your works, I know your labors, but one thing I say to you, you lost your first love. Kag-amo ni ang mensahe. Siguro, base isa di sa aton, nadula na ang iya una nga gugma sa Ginoo. Because within this message, there is something as lost and stop. Amen. May nadula na sa sulod sa simbahan. Nga shortage ang supply, nga shortage ang gitawag ang ekonomiya. It is because there's something lost in the inside. Base kita tanan,
Yes, although dugay ka na nga nangalagad, karaan ka na nga nangalagad, pero sulod sa imo kasing-kasing, basi may nadula na. Amen? There's something as lost. Ano ni? Ang imo una nga gugma sa Ginoo. Muna nga, sisaang imo kaugalingon, basi may nadula. Amen ba? Ining mga palibot na ton, this is the evidence nga sa sulod, may something nga natabo. So brothers and sisters, gabay pang hindi na to ni pagdulaon ang aton una nga gugma sa Ginoo. Amen. Singa na imo katapat, just renew your vows of love to the Lord. Amen. Just renew. May ara ka mo kasugtanan sa Ginoo. Kung may nabatyagan ka nga daw giluya ka na, gikapoy ka na, daw gilaayan ka na, hindi ka naganahan, bisan pa man pagtambong sa simbahan, right now, just renew your vows. Singa na ang Ginoo, pasaylo ako. Saylo ako. Nga, ang gugma naton, amo ni ang magtulod sa aton sa pagpalapit kag pangayo sa Dios sing tabang saya. Muna nga sa sini nga kabuntagon, let us worship God. Lord, magapalapit kami sa iyo. Imo gitawag kami halin sa may mga edad, sa mga batanon, sa mga kabuyahan, sa mga babayi, sa mga inahan, kaglabaw sa tanan, ang tanan nga mga nagpatuyang Ginoo Dios. Kag Lord, kami nga mga nag-alagad sa templo nimo, sa altar nimo. Ari kami magayukbo sa imo tubangan. Magadul kami sa imo Ginoo Dios. Kag dayon magapakiluoy sa imo. Hallelujah. Simbahon nato ng Diyos.